Okay? Magandang gabi, mga ka-Gym 5. Welcome naman sa ating panibagong kwentuhan ngayong gabi. Ganon pa din, yun, ating hangad kung saan ay sana na sa mabuting kalagayan ang ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas ng bansa at para matustusan yung mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Saludo po tayo sa inyo. Ang Gym 5 TV ay sumusuporta sa lahat ng mga pagsisikap at paghihirap na ayon sa ating pangangailangan. Huwag lang tayong gumawa ng kung ano namang mga kasamaan dahil babalik at babalik din pagdating ng panahon. Ngayon, alam naman natin na tuloy-tuloy yung mga usapin na kung saan ay mga investigasyon sa Senado at Kongreso. No? Medyo nabibingi na tayo guys sa mga usapin na yan. Pero sino ba naman tayo at hindi makikinig at sino ba naman tayo natatama rin dyan? Para lang naman sa ikabubuti at kaalaman ng madlang people. Para sa ikabubuti at kaalaman ng lahat. Nagsisipag yung ating mga mabutihing mga senator at ang ating mga magbabatas sa mababang kapulungan. Tuloy-tuloy yung Congress, no? Tuloy-tuloy yung Senate sa kanilang mga investigasyon na kung saan nagdudulot ng kalituhan minsan, no? Nagdudulot ng mga negatibo at positibong pananaw at reaksyon ng mga kababayan. Ngunit sa ating sinasabi kanina pa, para din ito sa kalaman at paghahangad na makamtan natin ang tunay na katotohanan. Anyways, bago natin pag-uusapan yung iba, pupunto tayo sa isang usapin, no? Kasi meron nang napabalita din. Nag-attend, kung di ko nagkakamali, umattend itong si Banban Dismissed Mayor Alice Go, guys, sa 6 Quadcom. Tama ba yan? Quadcom hearing, no, yung joint public hearing, guys. At sa tingin ko doon din siya na cite in contempt, di ba? Kung di ako nagkakamali. Pero isa lang ang isa nating nakuhang update ngayon. Kahapon or kagabi, hindi talaga inaabangan ng mga media national na talagang makuha yung karampatang impormasyon at karagdagan at tunay na impormasyon na kung saan kino-cover nila, no? Ang ginagawang sana pag-transfer nitong si Alice Guo sa Pasig City Jail, no? Mula pa nung umaga hanggang gabi at alam natin na merong i-final na, no? Meron na siyang graph. Ito ay nakapagpiansya siya nito, nakapag-bill siya nito. Ito yung dahilan kung bakit na-contempt siya. Kasi nung tinanong ni Paduano, kung ating mabablika, no? Congressman Paduano, na kung bakit hindi siya nagpiansa, hindi siya nag-bill doon sa kanyang mga kaso. At ayaw maniwala. Ang gusto, ang pagkakaintindi ni Congressman Paduano dahil gusto naman nanatili itong si Alice Guo sa PNP Custodial Facility, no? Na kung saan maaari naman sana siya magpiansa, no? Para magkalabas at ayun nga, no? At narinig naman natin na inihintay nila yung iba pa kasi pagka may iba pang kaso. Tama, hindi nagkakamali. Talagang magaling talaga, no? Ang projection at pananaw ng kanyang mga abogado. At tama nga naman, no? Kasi kung magpiansa siya, mag-bill siya, sa mga kaso niya, magkano lang yun, di ba? Kayang-kaya niya yun. Alis nga Nakaalis nga ng Pilipinas. Nagbalik nga lang matapos mahuli sa Indonesia. Kayang-kaya, supposed to be kaya niyang bayaran, no? Kaya nga niyang umalis. At alam naman, napakaraming pera din ito. Pero, yung mga version ng kampo ni Alice Guo, guys, sa tingin ko, sa aking opinion, naging tama kasi mayroon ngang inilabas yung RTC Pasig na
ito ang haharapin ni Alice Guo ngayon, ang qualified human trafficking. At alam na alam nyo naman at ating nababalitaan na itong kasong ito ay walang inirekomenda na piyansa. Okay? Walang inirekomenda na piyansa. Non-billable itong human trafficking na ito. At naging sanhi na mula sa Camp Crame ay itatransfer siya, no? mula sa PNP custodial facility, itatransfer itong si Go, guys, doon sa Pasig City Jail. No? At magsama-sama na sila nung tatlo ba yun? O tatlo? Hindi ko nagkakamali. Tatlo na co-accused ni Pastor Apollo Kibuloy. Naka naman. Ha? Magkita-kita sila doon. Magkita-kita sila doon. So, anyways, baka ibang ano, no, ibang silda or ibang kwarto kasi malaki naman 'yon, yung Pasig City Jail at same compound, no? No, same compound. At kung di tayo nagkakamali, no? Pero yun yung kasi yung nalalaman natin na nandoon din yung nauna na inilabas at itinransfer yung co-accused ni Kibuloy. Yun yung napag-alaman natin kung di pa nailipat, no? Kung tama ako, doon sa Pasig City Jail ngayon. At doon din, no? Baka ngayong Monday o susunod na araw kasi pinagpaliban, kasi napag-alaman natin, pinagpaliban ito guys yung pag-transfer kagabi sana yun eh. Talagang tutok na tutok yung mga media na nagko-cover, no? Nagko-cover nitong balak sa ng pag-transfer. Kasi nakapagpiyansa na sana ito siya, no? Sa yung kaso niya na graph. Itong si Guo, triple ata yun o halos times 4 or napag-alaman natin triple lang, no? Triple kung di ba umabot, pero at least ang pagkakaalam natin na nasagap natin nakapagpiyansa ito doon sa kasong graph. At yun na nga, nalusutan nitong human trafficking na ito, qualified human trafficking ng RTC Pasig. Kaya ayun, baka sa Mandi na kasi hindi umabot hindi na umabot guys. Hindi na kumpleto yung requirements kasi meron namang requirements pala yan yung bago ka makapasok at mag-transfer dyan, merong requirements na i-comply, no? Yung kung sino yung dadalhin dyan, yung mga documentary requirements para kay Go at iba pa. So baka next week, Monday, Tuesday, depende na sa kanila, dadalhin na itong si Alice Guo doon sa Pasig City Jail at doon na siya muna, no? Paano kaya yan? Pag ipapatawag, kasi malamang na malamang ito ay ipapatawag, anyways, tapos na yung Quadcom, pugo yung topic nila yung nung nakaraan, baka hindi mo na ito ipapatawag si Alice Guo, guys, no? Kasi sa next hearing next week, ang topic at tatalakayin na naman ng ating mga quadruple committees yung patungkol naman sa drugs, illegal drugs. Sisikat na naman ito yung mga personalidad na iimbestigahan at pabibisitahin na gagawing resource person, no? Resource person, guys. So, ang tabayanan natin yung mga ganyang mga usapin. Minsan lang kumbaga nakakasawa pero kailangan, no? Kung tayo ay nagsasawa sa pakikinig, pero yung ating mga butihing mga mambabatas ay handa talagang gawin ang lahat na lulutang yung katotohanan, no? Lulutang yung katotohanan sa mga aligasyon at expose, pasabog, impormasyon na kung saan ay kailangan talagang tutukan. Lalong-lalo na yung isiniwalat ni ex-mayor of Iloilo na si Mabilog, no? Abay, hindi basta-basta ang aligasyon. Hindi basta-basta ang aligasyon yung ipinukol at talagang pagbigkas niya na merong version ang Malacanang, lalong-lalo na si former President Duterte, para sa mga tawag nun, listahan para sa drug-related personalities, no? At isa na ito na napasama doon, itong si ex-mayor Mabilog, na kung saan yung unang lumabas ang listahan sa mga narco list bang tawag noon, o yung mga drug list
wala umano yung kanyang pangalan. No? Meron yung pinapatawag na naman, meron na namang isasama sa susunod na pagdinig, yung isang kung retired ba yon na PNP or general na kung saan ay yun yung nagtimbre umano kay Mabilog na para hindi mangyari yung dapat mangyari para sa kanya. No? Yun yung kanyang sinabi at talagang binigyan naman ng sagot yun ni former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, no? Na talagang hindi lang katotohanan yung mga paratang na yan, lalong-lalo na sa presidente. Okay? So, abangan natin kung ano pa yung mga karagdagang impormasyon, abangan natin kung ano pa yung mga abangan pa ng ating mga kababayan na kung saan ay magbibigay ng tunay na impormasyon. Kasawa na tayo sa mga fabricated issues, guys. Kasawa ng pakinggan yung mga gawa-gawang istorya. At dito natin malalaman. Meron tayo yung tinatawag na public opinion, no? Desisyon para sa sarili mo, ang taong bayan ang humusga. Kasi ayun namang ginawa ng Quadcom guys, so quadruple committees, no? In aid of legislation. So hindi naman talaga yan. Tama minsan yung sinabi ni Roque na hindi pwedeng hindi naman yan regular court. Kaya ako o diba? Hindi naman yan regular court. Oo nga. Pero meron silang karapatan kasi meron silang yung tinatawag na oversight function as legislator. Diba? Sa Senado, mapakongreso, dyan sa mababang kapulungan na yan, ating mga kongresista, ay mayroong karapatan na magbusisi, especially sa mga chairman na committees na yan, yung mga committee iba na yan ngayon ng Quadcom, sa EGK, extrajudicial killings, no? Sa pugo, sa drugs, at kung ano-ano pa. Yung mga yan, trabaho at karapatan nila yan na kailangan irespeto din natin kasi kung ayaw mo, yun ang magagawa. Kung nandyan ka at magsisinungaling ka, talagang magiging subject for cite and contempt ka dyan. Pag nagawa yun, abay matutulog ka sa facility ng Kongreso, no? At natikman yon ni Harry Roque at alam na alam niya na talagang hindi masarap at hindi masayang maging isang bilanggo ng Kongreso. No, hindi ka makakauwi, doon ka lang. At nung sinight na naman siya ng contempt ngayong bago dahil hindi na siya sumipot. Ang hinahanap ng Kongreso ng Quadcom nasaan na yung ipinako mo? Di ba? Pinangako mo na magdadala ka ng salin, magbibigay ka ng kopya sa mga dokumento na kung saan ay in relation doon sa aming mga katarungan. Wala na, di ba? Siya sabi ni Roque, abay, kung meron kayo yung nag-aakusa sa akin, hindi kayo yung mag-provide ng dokumento. May punto rin naman siya, no? Pero, ito na ngayon, hanggang umabot sa na-cite siya ng contempt at naglabas siya ng video nung nakita na niya yung balita na meron na siyang arrest order, no, ng kamara ng House panel. Meron na siyang arrest order para paharapin at ayun, nagbigay naman siya agad ng sagot, guys. Yung talagang puting, parang yung ganito yung background, pero hindi naman ako nakaputi. Siya, puting-puti yung lahat, no? Kawawa, mukhang nangayayayat si Atty. Harry Roque, in fairness. Kung saan man siya ngayon, sana naman ay maging mabuti rin yung kanyang kalagayan. Kasi wala na. Pinapatawag na rin na, di ba? Mukhang pinapatawag na rin ata ng Quadcom yung kanyang wife na dumalo. Ako. Baka na naman, kung di ito mag-a-attend, guys, baka ito na naman ang bigyan ng masite. Baka ito na naman ang masite ng contempt at kung hindi lalabas, kagaya rin ni Atty. Roque, nako po, ano kaya? No? Sana naman yung mga desisyon nila ni Atty. Roque ay maging pabor at kaaya-aya para sa kanila, no? Kasi kung hindi, nako po, kaawang-awa. Kawawa, guys. At alam naman natin na talagang ang
quadruple committees, itong house na ito ay seryoso sa mga usapin ng investigasyon ngayon dyan. Pagbibigay ng linaw kasi talagang hindi magandang pakinggan ang mga pangyayari ngayon dito sa Pilipinas simula nitong na-discovery ng ating mga otoridad yung illegal pugo na kung saan ay isa sa sangkot. Babalikan natin itong si Bamban Mayor Alice Guo na na-dismiss na ngayon. Diba? Oh. Kaya umabot na sa punto na meron na rin nahuli, meron na rin pinasok ang ating mga otoridad dyan sa may Purak, Pampanga na yan. Di ba? Purak ba yun? Basta part ng Pampanga. At doon na, habang umuusad yung investigasyon, gumulong yung investigasyon, palawak ng palawak yung coverage ng investigasyon, doon na. Pumasok yung eksena na kung saan ay kasamang iniimbestigahan, napasama sa investigasyon, itong si former presidential spokesperson, former presidential spokesperson, Harry Roque, isang abogado na kung saan ay pinapasagot ngayon kung saan nanggagaling yung kanyang mga yaman. Ating marinig at babalikan yung sagot ni Atty. Harry Roque. Sabi niya, kung sa tingin nyo, kung questionin nyo yung saan yung galing yung aking yaman at ari-arian, di ba? Mukhang sinasabi niya, hindi na. Mukhang yung sa punto ng pananalita niya, hindi naman tayo mahirap. No? At hindi naman talaga mahirap si Atty. Roque. No? Hindi naman talaga mahirap para sa akin kasi talagang isang magaling na abogado. At saka, napakaraming koneksyon at napakaraming, di ba? Meron silang negosyo. Sa negosyo pa lang niya, sinasabi na niya. No? Lalong-lalo, yung lupa nila, naibinta ay nakumita rin ng milyon-milyon at yun yung naging isa sa mga pinagkukuhanan ng kanilang yaman, no, na nakikita. Kaya ito guys, abangan lang natin kasi ang lahat na investigasyon ngayon patungkol nitong pugo na ito. At hindi pa ito matatapos kasi wala pang sinasabi, wala pang napipiga ang kongreso nitong Alice Guo na ito. At kung saan ay napakagaling talaga, kung sino man yung advisor niya, no? Mayroong magmumosyon naman ata sila na mananatili itong si Alice Guo doon sa PNP Custodial Facility dyan sa Camp Crame. Depende na yan, no? Kung papanigan ng prosekusyon dahil meron namang mga alkontray din yung depensa dyan. Abangan natin guys, no? Pero so far, so good, no? Ang investigation, kampante pa tayo guys. Kahit sasabihin pa ng iba na wala, puro pamulitika lang yan. Politika lang yan kasi wala na, palapit ng eleksyon. Isasara muna natin yung opinion natin dahil malapit na ang halalan, no? Isasara muna natin yung ating mga isipan at buksan natin ang ating puso at makinig tayo sa gitna ng mga investigasyon ngayon. No? Walang political color, walang kampihan, issue for issue lang. Doon tayo. Alam na alam ko guys na magkukuha natin yung tamang impormasyon at malalaman natin kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. Malalaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Malalaman natin kung ano talaga ang lahat ng ito. No? Kasi napakahirap naman na dahil meron tayong kinakampihan, meron tayong sinusuportahan na politiko, kahit involved ito, hindi na tayo makikinig. No? Bibigyan natin sila ng karapatan na magsalita, bibigyan natin sila ng karapatan na sumagot at doon natin pakikinggan yung kanilang mga sagot kung ano sa mga aligasyon. At dyan, makapaggawa tayo ng sarili nating opinion. Pag matapos natin mapakinggan ng bawat partido na ito. Kaya ako, hindi nyo ko maririnig na gagawa at gumagawa ng sarili kong konklusyon. Kung meron man, sa akin na yon. No? Kaya ang sabi ko, mahala ng batas dyan. Meron namang batas na nag-iimbestiga. Meron namang agency ng gobyerno na nag-iimbestiga kung ano talaga ang mga katotohanan na ukol dito. Kasi mahirap naman na tayo magsalita agad. Magkakaroon pa ng diskusyon yan. No? Meron pa mga ebidensya nila lahat dyan. Kaya dito pa lang
Yun nga masasabi ko. Hindi naman sa mayroon ng kasong hinaharap itong si Alice Go ay guilty na agad siya, no? Kahit mayroon tayong sariling pananaw, mayroon tayong pagkakaintindi talagang kung ano yung ano siya dahil ayaw sumagot, pero hindi natin maaring ipupush talaga yung kung ano yung ating pagkakaintindi gawa ng mayroon pa. Hindi pa naman siya nakahusgahan, no? Mayroon pa. Mayroon pang pagsagot sa mga aligasyon laban sa kanya. At bahala ng korte ang prosekusyon na magbigay ng ebidensya at ang depensa at lahat ng ito, bahala na kung ano ang kahinatnan. Ang importante ay mayroong lumalaban para sa taong bayan. At yung ating mga nandyan sa gobyerno, nandyan ang batas, ang justice system, kikita natin gumugulong pa rin. Andyan ang husgado, andyan ang investigasyon mula sa Kongreso at Senado, dyan sa pababa at sa taas na kapulungan ng ating Kongreso. Bahala na sila. At least, kung ano man, ay mayroong nag-aimbestigahan ng mga pangyayari, regardless kung sino nagsasabi ng katotohanan. Okay? So hanggang sa muli guys, maraming salamat hanggang sa muli. Ito po ang G5 TV. Mabuhay ang buong Pilipinas.